Sa bawat henerasyon, may isang lugar kung saan umiikot ang mundo nila at madalas hindi ito yung grande o espesyal sa paningin ng iba, kundi isang simpleng espasyong paulit-ulit puntahan hanggang maging bahagi ng araw-araw. Para sa ilan, playground iyon. Para sa iba, kalsada o tambayan sa hapon. Pero para sa amin noon, ang mundo ay kasya sa isang computer screen na may asul na background, puting chat box at tunog na minsang narinig mo pa lang, alam mo nang darating na usapan. Bago pa ang social media, bago ang likes, reacts at stories, bago pa naging mabilis at maingay ang lahat, may Yahoo Messenger muna. Hindi namin agad alam noon na mahalaga pala ang mga panahong iyon. Dahil para lang isang karaniwang araw na sinusundan ng isa pang karaniwang araw. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase o trabaho, pare-pareho ang galaw ng mga tao sa barangay. May mga estudyanteng may bigat ang bag at halatang pagod na sa maghapon. May mga empleyadong diretso lang ang lakad at tahimik ang mukha. At may mga taong hindi pa handang umuwi kahit alam nilang may naghihintay sa bahay. May isang direksyon ang mga paa, hindi pa uwi, kundi papunta sa computer shop sa kanto na hindi naman sosyal o maaliwalas, kundi medyo madilim, may ilaw na patay at may electric fan na maingay pero hindi sapat para pawiin ang init. Sa pagpasok mo pa lang, sasalubong na ang amoy ng kape, pawis, instant noodles, at lumang keyboard na parang matagal nang nakarinig ng maraming kwento. May bantay sa counter, nakabisado na ang mukha na mga parokyano. May glove book na paulit-ulit pinipirmahan. At may timer sa bawat computer na tahimik na nagpapaalala na limitado ang oras. Isang oras lang muna, palaging ganoon. At kapag may extra, saka na lang dadagdagan. Walang nagre-reklamo dahil sanay na kami sa sapat na at hindi naghahanap ng sobra. Pag-upo mo na sa silya, mararamdaman mo ang kaunting alog ng upuan at ang lamig ng plastic na matagal nang napag-upuan ng iba. Bubukas ang monitor, maglo-load ang desktop at mabagal ang internet. Pero walang naiinip dahil ang paghihintay ay bahagi na ng karanasan. Tahimik lang ang paligid. May mga nagtatype, may mga nakatitig sa screen, at may mga mukhang parang may hinihintay na mangyari. Kapag naklik na ang Yahoo Messenger, may ilang segundong katahimikan bago tuluyang mag-load. Parang humihinga ka muna bago pumasok sa isang mundong hindi mo naman hawak pero gusto mong puntahan gabi-gabi. Pagbukas ng Yahoo Messenger, makikita mo ang contact list na puno ng mga username na kabisado mo na kahit hindi mo alam ang tunay na pangalan ng mga tao sa likod nito. May mga kaklase, may mga kaibigan, may mga taong minsan mo lang nakausap pero hindi mo inalis sa listahan dahil parang sayang. May mga naka-online,
may matagal ng offline, at may isa na kusa mong hinahanap kahit hindi mo inaamin sa sarili mo kung bakit. Hindi ito dramatic o halata, pero kapag nag-online siya, may bahagyang hinto sa loob mo. Isang mahinang tibok na parang nagsasabing sapat na ang gabing ito. Minsan, ikaw ang nauuna sa usapan. Minsan siya. At minsan, walang nagsisimula pero pareho kayong online. May kaba sa tunog ng login. May saya sa isang simpleng bus. At may lungkot kapag bigla siyang nag-offline na walang paalam. Doon kami natutong makinig kahit walang boses. Magbasa ng damdamin kahit puro letra lang. At maghintay kahit walang kasiguraduhan kung may darating bang sagot. Madalas, sa simple lang ang usapan. Kamusta? Kumain ka na ba o pagod ka ba? Walang malalim na tanong at walang kailangang patunayan dahil sapat na ang pagiging nandoon lang. May mga gabing halos walang sinasabi, pero ramdam mo ang presensya ng isa't isa. Parang may kasabay kang huminga sa kabilang dulo ng screen. At may mga display name na puno ng pahiwatig, lyrics ng kanta o linya ng pelikula na hindi diretsahan pero alam mong ibig sabihin. Minsan, binabago mo rin ang sayo, hindi para mapansin ng lahat, kundi para iisang taong umaasang makakabasa. Habang tumatakbo ang oras, palihim mong tinitignan ang timer at alam mong 1 oras lang ang ibinibigay pero umaasang sana humaba pa. Kapag malapit ng matapos ang oras, may isang good night na hindi minamadali. May mga salitang dinadagdag at may mga tuldok na pinahahaba. Parang ayaw pang tapusin ang gabi. Paglabas mo ng computer shop, tahimik na ang kalsada. May ilaw ng poste na malambot ang kulay. May ilang tricycle na dumadaan at may mga bahay na patay na ang ilaw. May hangin sa malamig, sa balat at katahimikan na hindi nakakatakot. At may isang taong naglalakad pa uwi na may dalang pakiramdam na hindi niya kailangang ipaliwanag kahit kanino. Lumipas ang mga taon at unti-unting bumilis ang mundo. Dumarami ang ilaw at tunog at pinalitan ang mabagal ng mas mabilis at mas malinaw. Nawala ang Yahoo Messenger. Sumunod na nawala ang computer shop sa kanto. At napalitan ng lahat ng mas bago at mas praktikal. Pero may mga bagay na nanatili, tulad ng pakiramdam ng unang bus. At kapag may biglang nag-online at ang lungkot kapag hindi na siya bumalik. Hindi man na-save ang chat history, nakasave naman sa alaala ng mga sandaling yun. At minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, kapag nakahiga ka na at nakapikit ang mga mata, bigla mong maaalala ang panahong hindi kailangang maging mabilis ang lahat. Noong sapat na ang isang username, 1 oras, at isang tahimik na usapan para maramdaman mong may kasama ka sa mundo. At habang bumibigat ang talukap ng mga mata at unti-unting bumabalik ang katahimikan, dala ang alaala ng panahong simple lang ang lahat.
Noong Yahoo Messenger ang mundo namin.